Ano, si Kui? Gaoyanji, sawa na ako. Maghiwalay na tayo. Si Kui? Si Kui? Lin Shikui. Hindi ko akalaing pagkalipas ng maraming taon. Napapanaginipan pa rin kita? Hoy, uuwi na ako sa bansa. Ate, tapos na ang sayo. Medyo mainit, mag-ingat ka ha. Salamat. Bigyan mo ako ng French fries. Ay, sige. Uy, bigyan mo pa ako ng chicken strips. Ay, sige po. Lin Shikui, ikaw na masamang bata. Tara, umuwi tayo. Naghihintay si Kuya Hu para makipag-date sa'yo. Tiyo, tiya, ano ang ginagawa ninyo? Hindi ako babalik. Ay, sa gitna ng araw, nagnanakaw ng tao? Ang pamamahala ko sa pamangkin ko ay walang kinalaman sa iyo. Umalis ka. Lolo, Lola, huwag ninyong hilahin si Mama. Sabi ko na, hindi ako magpapakasal. Kailangan ko pang alagaan si Lele. Huwag kang magsayang ng laway sa akin dahil sa palamunin na ito. Halika na, halika na, halika na, halika na. Lele, Pasok ka dyan. Mama, sumasakit na naman ba ang sugat sa paa mo? ayos lang si Mama. Magpakatino ka. Ubo. Ay naku, Kuya Hu. Siya? Tama, tama, Kuya Hu. Tingnan mo ang pamangkin ko. Maganda hindi ba? Kuya Tiger, itong amin. Malaki ang puwit. Ang galing mag-anak niyan. Ha ha ha. Bakit may isang bata pa? Kuya Tiger, buy one take one too? Palakihin pa tong bata ng ilang taon, paglaki niya, mabebenta rin ng magandang presyo, hindi talo. Tama, tama. Ha 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 ha. Pagkalipas ng ilang araw, ako na ang magpapadala ng tao para sunduin ang nobya. Dahan-dahan lang, Kuya Tiger. Dahan-dahan lang, Kuya Tiger. Hindi ako magpapakasal. Mamamatay na lang ako kaysa Ikaw, ni hindi pa nga kasal, nakapanganak ka na ng anak sa labas, walang kwentang babae. Kakapalaya lang ni Kuya Tiger sa kulungan, apurado siyang humanap ng asawa para magkaanak, swerte mo ngang ikaw ang napili niya. Kung hindi ka papayag, ikukulong talaga kita hanggang sa araw na pakasalan ka ni Kuya Tiger. Lele, palabasin niyo ako. Palabasin niyo ako. Lele, Tumahimik ka. Sumigaw ka pa? Papalupingin ko ang mga binti ng anak mo. Ay. Sabi ni Kuya Tiger, magbibigay siya ng 1,600,000 piso na pamamanhikan. Kapag nanganak pa yan ng lalaki, dadagdagan pa ng 400,000 piso pa. Ang babaeng ito ay may sariling isip. Hanapin ang kanyang ID, diretso na lang nating iparehistro. Oo. Sige. Maging masunurin ka. Tara. Tara. Mama, pupuntahan ko ang pulis upang iligtas ka. Lele, bata ka pa. Masyadong delikado lumabas mag-isa. Lele, Anong gagawin ko? Sa edad na 27, nakapasok na siya sa nangungunang 10 ng listahan ng pinakamayayamang tao sa mundo. Si Papa. Ginoong Gao? Habang umuunlad ng husto ang inyong negosyo sa ibang bansa, bakit pinili ninyong bumalik sa suhay at muling paunlarin ang inyong negosyo dito sa Pilipinas? May kinalaman po ba
sa personal na dahilan ang inyong pagbalik sa bansa. Ano po ang inyong mga plano? Pasensya na. Hindi ko pwedeng ipaalam ang aking mga personal na lakad. Ginoong Gao, Ginoong Gao, Ginoong Gao, Ginoong Gao. Ang tiyo sa telebisyon ay kamukha ng nasa litrato ni nanay. At kamukha rin ng tatay sa panaginip ni Lele. Magkamukha sila. Ayon sa balita, pagbalik ni Ginoong Gao sa bansa, una niyang personal na susuriin ang pangunahing proyektong pamumuhunan ng grupo, ang pagpapaunlad ng Sinyuan Street. Xinyoan Street? Alam ni Lele kung nasaan yon. Nanay, pupuntahan ni Lele si tatay para iligtas ka. Lele, Hindi ito ang Xinyoan Street. Doon yon. Kakababa lang sa eroplano? Trabaho na agad? Ang buhay mo ay tila masyadong nakakapagod. Batang paslit! Batang paslit, ayos ka lang? Tatay, sa wakas nakita na kita. Tatay? Ay, Yanji, tinawag ka niyang papa. Kailan ka nagkaanak? Gumamit ka ng utak? Ang itsura ng batang ito? Bakit ang laki ng pagkakahawig sa kanya? Sa ospital tayo. Bakit kapag nakikita ko ang batang ito, parang gusto ko siyang lapitan? Baka? Gao Yanzi, nabaliw ka na. Para isipin na magkakaroon kayo ng anak ni Lin Shikui. Yanji. Sabi ng doktor, ayos lang ang bata. Mabuti kung ganon. Naitanong mo na ba kung saan ang bahay niya? Hindi ka ba niya papa? Hindi mo alam? Sabihin mo na lang kung gusto mong mamatay. Oo. Pero sa totoo lang, ang mga mata ng batang ito, medyo kahawig mo nga. Pero ang ibang parte, mas kamukha mo. Tumahimik ka. Lin Shikui. Gao Yanji. Maghiwalay na tayo. Anong sinasabi mo? Sinasabi ko, maghiwalay na tayo. Tara na. Shikui, huwag kang umalis. Pakiusap, huwag kang umalis. Shikui! Shikui. Shikui. Simula noon, si Lin Zikui ay parang bulana. Nawala. Anong iniisip ko? Hindi ko dapat naaalala ang babaeng iyon. Lin Shikui. 6 na taon na? Iniisip mo ba na may pakialam pa ako sa'yo? Kahit magkita pa ulit, tatalikuran lang kita. Ay, Gising na. Papa? Papa? Batang paslit. Hindi ako ang papa mo. Pero kamukha po niya ang papa sa panaginip ni Lele. Sabihin mo kay Tito, may masakit pa ba sa'yo? Nasaan ang bahay mo? Ano ang pangalan ng mama at papa mo? Hindi ko po alam. Nasaan na po si Papa? Ang mama mo? Tito, sige na po, sumama na po kayo kay Lele para iligtas si Mama. Kinulong po ni na lolo at lola si Mama. Sige na po, please. Kinulong? Sino ang mama mo? Linle. Linle. Nandito ba? Hump? Dito nga siya. Ikaw na, bata ka. Kayong dalawa, nabangga ninyo ang bata. Gusto nyo bang tumakas? Aba, sasabihin ko sa inyo, tigilan nyo na ang kadaldalan. Magbayad kayo. Ano kanya? Ako ang lola niya. Ang sabi niya kinulong ang mama niya? Anong nangyari? Nako. Huwag mo nang itanong yan.
Basura lang yon. Hindi siya nag-ingat at yung matandang. Kalalaya lang sa kulungan sa kabilang baryo, naglaro sila. Kinuha niya ang pera ng iba, tapos niloko niya. Pinahiya niya lang ako ng husto. Kinulong ko lang siya ng ilang araw, iniisip ko kasi hindi ko sila pwedeng palabasin. Kahihiyan lang, hindi ba? Aba, ang batang ito, akala niya ay binubuli ko ang nanay niya. Huwag kang maniwala, huwag kang maniwala. Tito, mabuting taong nanay ko. Maniniwala ka sa akin. Ano ang sinasabi mo? Iligtas mong nanay ko. NG, kakabalik mo lang ng bansa. Sa Xinhua Street, marami pang kontrata na naghihintay na pirmahan mo. Huwag ka nang makialam sa mga walang kwentang bagay na yan. Ako na ang bahala. Bahala ka na. Tito, wag kang umalis. Tito. Huwag kang gagalaw. Ah, boss? Nabangga po ang anak namin, kaya dapat bayaran niyo po. Bayaran? Kukontakin ko ang legal counsel ko para siya ang mag-compute base sa mga batas kung magkano ang babayaran. Huwag kang mag-alala. Ang medical expenses at nutrient fees, hindi kami magkukulang. Ay! Tae, ano ba yan talaga? Pumasok ka. Mama, Kumain ka na. Pagkatapos mong kumain, lumabas ka na. Mama. Mama, gutom ka na ba? Kumain ka na. Lele, aking sinta, binugbog ka ba nila? Hindi po. Mama, ngayon, nakita ko si Papa. Baliw na bata. Ano ba yung pinagsasabi mo? Totoo po. Ito siya talaga. Ang Papa na nakita ko ngayon at ang tao sa litrato ni Mama, magkamukha sila. Pero parang hindi po gusto ni Papa si Lele. Sabi niya, hindi daw po siya ang Papa ko. Paano mo siya nakita? Si Gao Yanji, dapat nasa ibang bansa siya. Gao Yanji, hintay ka. Si Gao Yanji noong college, dahil namatay ang kanyang ama, nagkaroon ng matinding bipolar disorder at obsessive-compulsive personality disorder. Ayaw makipag-ugnayan sa kahit sino. Lahat ng nagkagusto kay Gao Yanji ay pinatigas, pero siya ang pinakamatagumpay. Nagtagumpay siya sa huli. Hump. Gao Yanji, ako. Gumugol ako ng 2 taon sa kabila ng panunuya ng mga kaklase para lang tuluyang makapasok sa puso ni Gao Yanji. Noon, akala ko kaya ng pag-ibig na talunin ang lahat, pero nalaman ko kalaunan, pati pala ang pag-ibig ay peke. Si Lin Shikui, siya ang anak ng pumatay sa ama mo. Ang aksidente sa sasakyan ng ama mo ay dahil sa ama ni Lin Shikui na nagmaneho ng labag sa batas. Talaga bang? Pakakasalan mo siya? Ang aksidenteng iyon, namatay pala ang tatay ni Gao Yanji. Hindi niya kailanman sinabi sa akin, pero ang aksidenteng iyon, hindi naman ganoon ang tunay na dahilan. Kailangan kong ipaliwanag sa kanya. Tama ka? Si Lin Shikui ay mula sa isang mahirap na pamilya. Hindi gaya ng mga babaeng mula sa marangal na pamilya. Dagdag pa, pinatay ng ama niya ang aking ama. Hindi ko siya dapat mahalin. At hindi rin siya ang pinakamainam na mapapangasawa. Ah, ganoon pala. Gao Yanji, galit na galit ka sa amin ni Papa, pero nakipag-ugnayan ka pa rin sa akin para lang gantihan ako at paglaruan ako. Ang sinabi mong magpakasal pagkatapos ng graduation ay puro kasinungalingan din. Talagang marami kaming hadlang sa pagitan. Ang tungkol kay Papa, hindi na rin kailangan ipaliwanag. Hindi mo ako kailanman minahal. Ako ay galing lang sa isang simpleng pamilya. Ikaw ay isang marangal na binata mula sa mayamang angkan. Paano mo ako mamahalin? Pero hindi ko inaasahan. Noon, ako ay nagdadalang tao na. Sa anak ni Gao Yanji. Lele, patawarin mo si Mama. Dahil sa akin, wala kang ama simula pagkabata at nagtiis ka ng maraming hirap kasama si Mama. Basta kasama ko si Mama. Hindi nahihirapan si Lele. Mama, wag kang malungkot, wag ka nang umiyak. Lele, humanap ka ng pagkakataon. Kunin mo ang cellphone ni Mama ng palihim. Tapos habang kumakain tayo, ibigay mo kay Mama ng patago
At huwag na huwag kang magpapahuli. Narinig mo? Opo, alam ko na po. Ma! Sabi ko na nga, hindi naman iyon sinadya. Bakit ka ba naniniwala agad sa naririnig mo? Anong pagkakaintindihan iyan? Sabi ni Xiao Luo, may anak ka raw na babae, kaya tuwang-tuwa ako buong araw. Yang bibig ni Luo Yu, hindi mo pa ba kilala? Kung ano-ano lang ang sinasabi niya. Wala akong pakialam. Wala ka talagang anak? Kung wala, sumunod ka na lang at mag-blind date. Basta ako, nanay mo, gusto ko lang makapag-alaga ng apo bago ako mamatay. Basta bigyan mo lang ako ng apo, bahala ka na pagkatapos niyon. Papa, sa wakas natagpuan na kita. Parang kaba nang hindi ko maipaliwanag. Tungkol doon sa batang si Linle. Uy, Luo Yu! Yung tungkol sa batang yon, naasikaso mo na ba? Relax ka lang. Ang problema mo, problema ko rin. Pupuntahan ko agad ang bahay nila para tingnan. Pumasok ka sa loob. Mama? Mama, nakuha ko na ang cellphone mo. Ang galing mo, anak. Mamaya darating na naman si Shudi para halughugin ako. Kailangan kong tumawag ng saklolo ngayon. Walang hiya ka. Nagnakaw ka pa ng cellphone. Gusto mo pang tumawag ng pulis? Ang kapal ng mukha mo ha, hindi ba? Aba, Mama? sinong may sabi sa'yo na magnakaw ng cellphone? Leche ka. Mama? Tawagin mo si Kuya Ho. May tao ba dyan? May tao ba? Sinasabi ko sa inyo, kung maglakas loob kayong gumawa ng anumang ingay, papatayin ko siya. Tara na, Sumunod ka. bilisan mo. May tao ba? Amo. Ang kasunduan sa pag-aayos na ito, kung walang problema, pakisabihan ng tagapag-alaga na lumabas para pumirma. May tao diyan. Tulong. May nakakulong. Tulong. May tao diyan. Tubig po. Si Boss Gao ay handang umako sa lahat ng gastusin sa medikal at magbigay ng karagdagang bayad para sa nutrisyon. Anumang mga komplikasyon na lumitaw sa bata sa hinaharap, handa siyang maging ganap na responsable. Tulungan niyo ako. Tulungan. Tulungan. Tulungan niyo ako. May sumisigaw ng tulong. Hindi po. Nagkamali po ng dinig ang boss. May TV po kami sa bahay. Umupo po kayo. Umupo po kayo. Kung walang problema, pakilabas ang nanay ng bata para pumirma. Sayang naman. Ang nanay ni Lele ay umuwi na sa probinsya. Ako ang tiyo sa panig ng ama ng bata. Kapatid ng tatay ni Lele. Pwede rin akong pumirma. May tao diyan. Tulungan niyo ako. May tao diyan. Tulungan niyo ako. May nakakulong dito. Nga pala, ang ingay sa loob ng kwarto. Sino yan? Boss, anak ko po yan. Mula pagkabata, may sakit na sa isip ang anak ko. Kung hindi po siya ikukulong, pag lumabas, ang ingay-ingay niya po. Kung hindi po maginhawa para sa nanay ng bata, hintay na lang po natin siyang bumalik bago pumirma. Hindi na po kailangang mag-abala, boss. Kayo po, wag po kayong mag-alala. Nasa bahay namin ang rehistro ng bata. Sa family register,
pwede akong pumirma ng pangalan ko. At pareho lang yan. Bigay mo sa akin ang marriage certificate. Kukunin ko. Maglakad-lakad. Oh, Boss. Boss, narito po. Tingnan niyo po. Ang matandang ito. Kamag-anak pala siya ni Lin Sikui. Tulong. May tao ba riyan? Tulong. Nasa loob ba si Lin Sikui? Bakit siya nakakulong? boss, hindi kita niloko, di ba? Ang rehistro ng bata ay nasa family book namin. Pirmahan mo. Sige. Wala nang problema. Tulong. May tao ba diyan? Tulungan niyo ako. Tao po. Boss, nasaan ang pera? May ipapadala akong tao para magdala sa inyo. Salamat, boss. Salamat, boss. Salamat, boss. Tulong. May tao ba diyan? May nakakulong dito. Tulungan niyo ako. Tao po. Lele? Patawad. Wala kasing silbi si nanay. Huwag kang umiyak, Nay. Hindi takot si Lele. Halika rito. Sabi ko lumapit ka rito. Lele, Nay! Nay! Kuya Hu, tara na. ano ang gagawin mo? Maliit na dilag. Kailangan ng 2 tao para kumuha ng marriage certificate. Ngayong gabi, tayo ay magkakasama muna sa aming honeymoon. Huwag kang lumapit. Yanzi, hindi mo talaga may isip kung ano ang nalaman ko. Ano ang nalaman mo? Hindi ba naayos na ang lahat? Si Linle. Ang nanay niya ay si Lin Shikui. Kung siya man, Dati naman sa tingin ko, si Lin Shikui dahil sa lalim ng sugat na ginawa niya sa iyo. At pagkawala niya, na naging sanhi ng paghahanap mo sa kanya ng kalahating taon, mas mabuti. Kung mas mahirap ang buhay niya. Pero, diretsahin mo na. nalaman ko, ang tiyuhin ni Lin Shikui ay ipinapakasal siya sa isang matandang lalaki na kakalabas lang sa kulungan dahil sa domestic violence. Nang dumating ako doon, ang mag-asawang iyon ay mukhang hindi normal. Pinaghihinalaan ko, si Lin Shikui ay ilegal na kinukulong. Igabay mo ako. Mama! Mama! Huwag ninyong saktan ng mama ko. Tumahimik ka. Ikaw na malas. Mama! Manahimik. Kung umimik ka pa, babaliin ko ang binti mo. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Kuya Hu, anong nangyari sa iyo? Anong nangyari? Kuya Hu, aba ikaw na munting impakta? Paano mo nasaktan ang asawa mo? Ikaw na munting impakta. Ang itim ng ugali mo. Ang lakas mong sipain ako. Pigilan ninyo siya. Kung hindi ko magawa ang gusto ko ngayon, ang 200,000 ito, wala kayong makukuha kahit 1 sentimo. Kuya Hu, kapag binugbog ang babae,
tatahimik iyan. Hubarin ninyo ang damit niya. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Huwag kang gumalaw. Huwag kang gumalaw. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Mama. Mama? Tito, kung ikaw talaga ang papa ni Lele, iligtas mo na si Mama. Lele! Tito? Tito? Lele! Ito nandoon si Mama. Iligtas mo si Mama. Alagaan mo si Lele. Gao Yanji. Bakit ikaw? Lin Shikoy. Ikaw nga. Nanay? Nanay, Lele. Kung alam mo lang, sana hindi mo ginawa sa una pa lang. Niloko mo ang kapatid ko. Tingnan mo ang nangyari sa buhay mo ngayon. Ano ang gusto ninyong gawin? Ito ay personal na bagay ng aming pamilya. Kayo ay nanghihimasok sa aming bahay. Tama. Ito ay lahat kusa at kusang loob. Sa ganitong sitwasyon, makita si Lin Sikui sa ganitong kalagayan, masasaktan pa rin ako? Dapat ay galit ako sa kanya. Dapat ay galit ako sa kanya. Ibebenta nila kami ni Lele sa isang lalaking kalalabas lang ng kulungan. Hinubaran pa nila ako para sa lalaking ito, an sa akin. Ikaw na walang hiya, tingnan mo at papatayin kita. Asawa ko? Asawa ko. Maayos ka ba? Dalhin mo si Lele sa labas at maghintay. Kayo pala? Gustong lapastanganin si Lin Sikui. Ano ang gusto ninyong gawin? Atake. Ano ang gusto mong gawin? Huh? Oh. Ang lakas talaga ng loob mo. Ako. Nagbayad ako. Hindi. Si Linbing, siya ang naglinlang sa akin. Sige, Hindi. Nanay, huwag kang mag-alala. At hindi takot si Lele. Maraming salamat dito sa pagligtas mo kay nanay kanina. Kanina. Salamat. Lim Sikui, gusto mo ba talagang lumayo sa akin? Lim Sikui, paano mo nagawang maging ganito ang buhay mo? Ikaw na nga ang nasa kapahamakan? Dadalhin mo pa ang anak mo sa pagdurusa? Patawarin mo ako? Kasalanan ko ang lahat. Tara, hindi totoo yan. Si nanay ang pinakamagaling na nanay sa buong mundo. Tito, nagkakamali ka tungkol kay nanay. Asiya. Lele. Tama na. Paano mo ipinagpatuloy ang buhay mo? Ano ang kinalaman ko doon? Nanay, bakit ka umiiyak?
Anak, walang nangyari sa akin. Tara, umuwi na tayo. Opo. Sobrang gabi na. Hindi makakakuha ng taxi. Nanay, pagod na pagod ako. Tiis lang ng kaunti pa. Opo. Naku. Lele, dito muna tayo magpahinga. Opo. Sumakay ka sa kotse. Hindi na kailangan. Hindi pa ba sapat ang paglalaro mo sa aking pag-ibig 6 na taon na ang nakalipas? Ano na naman ang gusto mong gawin ngayon? Hindi niya malalaman na anak niya si Lele. Tama ba? Malamig sa gabi? Gusto mo bang magkasakit si Lele? Salamat. Para kay Lele. Umupo ka sa harap? Hindi mo ako driver. Gao Yanzi, huwag kang ganyan. Ano? Ngayon walang lalaki? Hindi mo na rin alam kung paano ikabit ang seatbelt? Kakasakay ko lang, hindi ko pa nakakabit. Hindi mo naman siguro iniisip? Nasa hitsura mong ganyan ngayon? Na may dalang bata? Gugustuhin kong samantalahin ka, hindi ba? Hindi. Mabuti kung alam mo. Mabuting may alam ka sa sarili mo. Oo. Palagi kong alam. Ikaw ang naglaro ng damdamin? Ngayon, ganyan na naman ang ekspresyon mo. Lin Shikui. Wala kang puso. Nasaan ang tatay ni Lele? Hindi niya dapat malaman na walang tatay si Lele. Lumabas siya para magtrabaho. Nasa ibang bansa, hindi pa bumabalik. Ito ang kinakabahan ka. Ang maliit na galaw na hindi mo namamalayan. Lin Shikui, nagsisinungaling ka. Gao Yanji, hindi ito ang bahay ko. Ito ang bahay ko. Bumaba ka? Ano ang gagawin mo? Lin Shikui, bumaba ka at sumama sa akin. Huwag mo akong pilitin na gawin iyon sa harap ni Lele. Ako, Alam mo, may sakit ako. Kaya kong gawin iyon. kaya kong insultuhin, pero si Lele. Mama. Ayos lang, Lele. Ngayong gabi, sa bahay ng tiyo tayo matutulog. Yay! Bakit ka pa nagpapahuli? Ano? Ayaw mong bumalik sa akin? Hindi. Ang dating sugat sa bukong-bukong ko, huwag na lang niyang malaman iyon. Tara na. Mom, Bagamat hindi ko alam kung ano ang gagawin niya. Pero tiyak na hindi. Ito'y isang simpleng pagkikita. Ang problemang ito ay may 2 solusyon.
Ikaw ay akin. Hindi ko gusto na siya ay malapit sa iyo. Pagkatapos nating magkasama, ang pagiging mapilit ni Gao Yanji ay lalong lumala. Kaya pagkatapos naming maghiwalay, nagtago ako sa probinsya. Malapit nang ipanganak si Lele, kaya lang ako naglakas loob na bumalik. Hindi ko lang inaasahan na pagkatapos ng 6 na taon, siya ay... Lin Shikui, kung hindi ka palalabas sa loob ng 1 minuto, papasok ako. Suotin mo muna ito ngayong gabi. Ipinahanda ko na sa butler ang iba. Oh, Halika. hindi niya dapat malaman ang totoong edad ni Lele. Tiyak na mahahalata niya na si Lele ay anak niya. 4.5 taon. 4.5 taon. 6 na taon na tayong hiwalay. 4.5 taon na ang bata. Ibig sabihin, kakahiwalay pa lang natin ay nagbuntis ka na sa iba. Lin Shikui, magaling kang gumamit ng panahon ng paghihiwalay natin. Gao Yanji, 6 na taon na tayong hiwalay. Anong karapatan mo para husgahan ang buhay ko? Karapatan? Sa akin mo ituturo ang karapatan? Dahil ba sa lalaking iyon? Sabihin mo sa akin? Sino siya? Kahit sino pa siya, ano ngayon? Lumipas na ang mga bagay na iyon. Noon kung hindi lang sana. Ano? Ano? Yan ba ang dahilan mo para hiwalayan ako? Lin Shikui, kinamumuhian kita. Gao Yanji, hindi natin ito magagawa. 6 na taon na tayong hiwalay. Hindi? Kung gayon, subukan natin. Gao Yanji, Bakit? Dati hindi ka naman ganyang kaarte. ako, Siya. Natutulog pa si Lele sa kwarto. Huwag mo siyang gisingin. Gao Yanji, kailangan ba talaga na humantong tayo sa ganito? Mama, Lele, nandito si Mama. Kahit niligtas ako ni Gao Yanji, kami at siya ay nakatadhana na galing sa magkaibang mundo. Kapag nagising si Lele, kailangan na nating umuwi agad. Ling Shikui, huwag mo nang subukang umalis muli ng palihim sa akin. Bakit noong nagde-date pa tayo, hindi ka marunong magluto ng noodles? Ngayon ang asawang ideal mo na? Para kaninong lalaki ka ba nag-aral? Gao Yanji, bitawan mo na kami ni Lele. May saysay ba itong ginagawa mo? Oo. Gusto kong pahirapan ka. Gusto kong makita kang nasasaktan. Bakit? Umiyak ka? Naalala ko noon. Tuwing nasa kama ka, lagi kang... Tumahimik ka. Mama? Tito, anong ginagawa niyo, Mama? Sumasayo ba kayo? Ay, Lele, gising ka na pala? Gumagawa si Mama ng egg custard para sa iyo? Tara na, Lele. Pupunta tayo sa restaurant.
Mama, hindi na ba tayo magtitinda ng food Lele, gusto mo ba rito? Kung gusto mo rito, dito ka na lang manirahan. Bibigyan ka ni Tito ng pera. Bibilhan ka ng maraming masasarap na pagkain, di ba? Tito, ang laki at ang lambot ng kama nyo. Sa susunod na pumunta ka sa bahay namin, malambot din ang kama namin. Sige, pag may oras, pupunta si Tito sa susunod. Tapos na akong kumain, itutuloy ko na ang pagtingin sa picture book. Gao-Yanji, ikaw. Bakit? Gusto mo pa rin magtago? Ano? Gusto mo pa rin tumakas? 2 beses na kitang pinagbigyan. Gusto mo talagang umalis? Pwede. Tulungan mo ako. Papayagan kitang umalis. Gao-Yanji, nababaliw ka na ba? Hindi mo pwedeng gawin yan. Hindi ba mas mabuti yon? Eh di magsukatan tayo. Ako at ang ama ng bata. Kung sino ang mas malakas. Gao-Yanji, nababaliw ka na ba? Kayong mga mayayaman, mahilig ba kayong manloko ng iba? Hindi mo ba alam? Sisirain kita? Dahil kinamumuhian kita. Gao-Yanji, ikaw. Gao-Yanji, 6 na taon na ang nakalipas. Hindi mo naman talaga ako gusto. Mali lang na naging magkasama tayo noon. Ngayon, nag-iisa ako na nagpapalaki ng anak. Sana lumayo ka sa akin at huwag nang guluhin ang buhay ko. Dapat matagal na nating binitawan ang nakaraan. Lin Shikui. Ikaw ang bumalik sa akin mula sa kailaliman. Ngayon itutulak mo na naman ako pabalik? Gao-Yanji, hintayin mo ako. Ay, Gao-Yanji, ano ang plano mong kainin mamaya? Balak ko, kumain ng malatang maanghang na hotpot sa 4th canteen. Sobrang sarap. Sikui. 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 6 na taon? Eksaktong 6 na taon. Paulit-ulit kong tinatanong ang sarili ko, ano ba ang nagawa kong mali? Para sa iyo, nakipagkompromiso ako, ang pagkamatay ng tatay ko. Bakit mo to ginagawa sa akin? Ate, sa wakas nakabalik ka na. Noong huli kang kinuha, ayos ka lang ba? Oh, ayos lang. May kaunting problema lang sa bahay. Ay, sige, bigyan mo ako ng fried chicken strips. Ay, sige. Ate, grabe ang sarap ng mga merienda nyo. Sana tuloy-tuloy pa rin ang tindahan nyo. Salamat sa paggusto. Kung gusto mo, dumalas ka sa pagtikim. Lin Shikoy, akala ko sa akin ka lang. Ngumingiti ng ganyan. Naku. Ang inyong field trip sa pagpapaunlad ng business district ay nakasentro kay Lin Shikui. Gao-Yanji, alam mo ba na ngayon? Para kang isang stalker. Stalker. Ipinahanap ko na. Wala naman talagang nakakita sa ama ni Linle. Kaya ano? Kaya, malaki ang posibilidad na si Linle ang aking anak. Paano nangyari yan? Kung anak mo nga siya, bakit tumakbo si Lin Shikui? Huwag mong kalimutan kung paano kanya pinakitunguhan noon. Nahihibang ka sa paghahanap ng kalahating taon. Balik ang iyong bipolar disorder.
ikulong mo ang iyong sarili sa silid at magpakamatay. Kung hindi ko binasag ang bintana at dinala ka sa ospital para ipampang iyong tiyan, patagal ka ng patay ngayon? Hoy, Gao Yanji! Ganoon mo ba gustong magkaroon ng anak na hindi sa iyo? Shikui, hihintayin kitang bumalik? Hihintayin kitang bumalik sa akin. Heto, Salamat. Boss, isang ang french fries. Oh, sige. Hoy, bawal magtinda dito. Kumpiskahin nyo ang sasakyan. Ay, bakit? Nagbabayad naman kami ng management fee sa oras. Ano naman ang pakialam mo? Umalis na kayo, bilis. Mama, Dalhin nyo. Ay, wag mong galawin ang food cart ko. Wag mong galawin ang food cart ko. Puta ka. Bitawan mo. Wag mong galawin ang food cart ko. Wag mong galawin ang food cart ko. Umalis ka nga diyan. Mama, Ano? Nagpapabangga ka ba? Hindi nga makalakad ng maayos. Nagtatambay pa. huwag ninyong apihin ng mama ko. Nasaktan ang bukong-bukong ng mama ko. Hay, aalis na. Yanji, Araw-araw kang parang kuneho? Talon ng talon? Paano kung madapa ka? hindi ako madudulas. Ako ang unang pwesto sa 100-meter hurdles ng school sports meet. At kahit madulas ako, hindi ba't ikaw ang sasalo sa akin? Sige, tara na. Bakit nangyari ito? Lin Shikui, pagkatapos mong iwan ako, hindi ka na nga ba makalakad ng maayos? Kailangan mo ako. Wag. Umalis ka diyan. Puta ka. Ako nga. Siya si Miss Pergao ng Isheng, ang magiging may-ari ng Sinuan Street pagkatapos ng pag-unlad. Pananakot, pagbabanta, sa pilitang pagkuha ng ari-arian, susundan ko ito hanggang sa inyong mga nakatataas. Ngayon, umalis kayo! Gao Yanje, maraming salamat. Mama, Gao Yanji, tingnan mo. Matapos kitang iwanan, napakasama ng buhay ko. Masaya ka siguro, di ba? Kaya ngayon, kontento ka na ba? Nagmamakaawa ako sa'yo. Huwag mo na akong gambalain. Hayaan mo akong mamuhay ng sarili kong buhay. Ayoko nang maging laruan mo. Sariling buhay? Sabi mo gusto mo ako. Kusang kang naghabol sa akin ng 2 taon. Sabi mo nagsawa ka na? Umalis ka na lang ng hindi lumilingon. Ang relasyon natin, hindi ka ang magdedesisyon. Gao Yanji, ano ang ginagawa mo? Bitawan mo ako. Tito Gao, dadalhin mo ba si Mama? Lele, Lele, umalis na tayo. si Lele ay siguradong anak ko. Lin Shikui, galit na galit ako sa'yo? Paano kita basta nalang pakakawalan? Nanay, hindi na ba tayo magtitinda sa food truck? Hindi na. Isasama ka ni nanay, maghanap ng bagong trabaho. Shikui, ang galing mo talaga magluto. Bukas ka na magsimulang magtrabaho. Salamat po, manager. Ang cute din ni Lele. Paano? Papuntahin mo siya dito sa tindahan para maging maliit kong mascot. Mascot? Oo. Yanji, bilisan mo, tingnan mo, sino ang dumating? Yanji, matagal na tayong hindi nagkita. Suzy? Halika, maupo ka. Yanji, si Susie ay bagong dating lang mula sa ibang bansa. Kayo ay magkaeskwela? Samahan mo siyang maglibot? Wala akong oras.
Ayaw mong kilalanin ang mga anak ng ibang mayayaman? Ayaw mo rin kay Susie? Sabihin mo nga, sa loob ng maraming taon, bakit hindi ka pa nagpapari? Hindi ka na rin bumabata? Masama bang gusto kong magkaapo? Kung ayaw mo pa rin makipag-ugnayan sa mga babae, ipapacheck up kita sa male clinic para magpatingin. Ma, ano bang pinagsasabi mo? Yanji, single ka pa rin sa loob ng maraming taon. Ibig sabihin, hindi mo pa rin siya makalimutan? Siya? Yung binibining Lynn? Opo, tita. Ako at si Shikwi ay masasabing magkaibigan. Hindi ko akalain na siya ay... Pero sabi ng mga kaklase ko kamakailan, malaki na raw ang anak niya. Yanji, kung siya ay walang awa, bakit mo pa siya poprotektahan? Tama na. Samahan kitang maglibot. Ang laki ng pagbabago dito. Halos hindi ko na makilala. Bata, ang cute ng hair clip mo. Maganda ka rin po, ate. Salamat. Aalis na ako. Bye-bye. Bye-bye. Tito, Ang bait mo namang Lele. Sinasamahan mo ba si Mami magtrabaho? Lin Shikwi? Sila. Si Shakwi, hindi ko inakala na makikita kita dito. Noong nasa universidad tayo ang matalik na magkaibigan. Pero nagkaanak ka, hindi mo man lang sinabi sa akin. Tapos na ang mga bagay na iyon. Magandang araw po. Narito na po ang inyong juice. Halika. Ito ang juice na in-order ko para sa'yo. Hindi pwedeng uminom ng maraming juice si Lele. Nabalitaan ko na sa mga nakaraang taon, hirap na hirap ka. Mahirap siguro ang mag-isa na may anak, di ba? Kapag ang isang babae ay nagkaanak, mag-iiwan ito ng hindi mabubura na marka. Oh, tama. Sino ang tatay ng bata? Kilala ba natin siya? Tama na, Susie. Napakaamo ni Lele. Sana lang. Siya ang aking anak na babae. Gusto mo pala ng anak na babae, ha? Sa totoo lang, gusto ko rin ng mga babae. Kayo ba? Magkasama na? Maayos ang pagkakaroon ng anak na babae. Ang anak kong babae ang aking ipinagmamalaki. Ako at si Susie magkasama. Lin Shikwi, ganyan ba ang iniisip mo? Gusto mo ba na makipagrelasyon ako sa iba? Ginoong Gao, kung sino man ang kasama mo, wala itong kinalaman sa akin. Mama, Tito, nag-aaway ba kayo? May trabaho pa akong gagawin. Aalis na ako. Anim na taon na. Si Yanji ay nagmamalasakit pa rin kay Lin Shikwi. Ang babaeng nagkaanak ay karapat-dapat ba? Imbestigahan si Lin Shikwi lahat ng nangyari sa 6 na taon na ito. Hindi ako naniniwala na hindi ko kayang iparamdam sa iyo na wala ka ng pag-asa. Narito ang 10,000 piso para sa paunang bayad. Narinig ko na dati nyo nang gustong ipaasawa si Shikwi. Bakit hindi nangyari? Ang tigas ng ulo ng dalagita na yan. Hindi talaga siya nakikinig sa mga nakatatanda. Kilala rin niya ang 2 malalaking boss, Binibining Sue. Ang mga boss na iyon ay napakalakas. Hindi na kami nangahas na maging mapangahas muli. Mga kamag-anak kayo ni Lin Shikwi. At wala naman kayong ibang gagawin? Magkikita lang. Ano ba ang masama doon? Hayes, gusto ko lang talagang umalis si Shikwi kay Suhay. Pagkatapos nitong mangyari, ang 1 milyong piso na utang mo sa sugal, matutulungan din kita. Anong nangyari sa'yo? Mukha kang nag-iisip ng malalim. Gawan mo ako ng isang pabor. Anong pabor?
Ito ba? Buhok ito ni Linle. Ikaw, hindi ka pa rin sumusuko? Yanzi, ikaw ba nitong mga nakaraang araw ay medyo balisa? Wala akong pakialam. Nagtitiwala ako sa pakiramdam ko. Mula nang una ko siyang makita, ang damdaming iyon, ang biglaang pagkaawa at pagkalapit. Hindi ako niloloko. Si Linle ay tiyak na anak ko. Gusto kong magpa-DNA test. Hanapin ang pinakapinagkakatiwalaang ahensya sa pinakamabilis na paraan. Sa bagay na ito, ikaw lang ang pinagkakatiwalaan ko. Sige, ikaw ang susunod. Ayusin ko na ito. Bakit ngayon ka lang nakauwi? Paano kayo nakapasok? Si Kwai? Alam mo, nakatira ka rito at nagrerenta ka pa rin. Mag-isa kang nagpapalaki ng anak? Napakahirap niyan, hindi ba? Kung may sasabihin ka, sabihin mo ng diretsyo. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy. Wala namang masyadong malaking bagay, parang pakiramdam ko lang. Ang Suhail, hindi angkop para sa'yo. Dalhin mo ang iyong anak at bumalik sa iyong bayan o pumunta sa ibang lungsod, hindi na kami mangenghialam. Paalisin mo ako. Bakit? Ang aking mga gawain. Kailan? Kayo na ang magdedesisyon. Bakit? Dahil kami ang iyong matatanda. Ayaw mong magpakasal ng maayos, tapos bigla kang kumapit sa isang mayaman para kalabanin ang sarili mong pamilya, lumakas na ang iyong pakpak. Tama ba? Kayo pa ang may ganang magsalita. Pagkatapos ng pagkamatay ng nanay ko, ang bahay, pinaghatian ninyo. Pati ang mana, sinabi ninyong sa pamilya Lin at dapat paghatian. Ngayon, iniisip pa rin ninyong ibenta kami ni Lele. Anong klaseng matatanda kayo? Ikaw? Ay, anong sinasabi mo? Si Kwai, may isang bagay na baka nakalimutan mo na? Ang tatay mo, bigla siyang namatay noon. Ayon sa lumang patakaran ng aming bayan, ang abo, hindi maaaring diretsyong ilagay sa libingan ng mga ninuno. Ang abo ng tatay mo, nasa punerarya pa rin ng bayan. Ako pa ang mabait na pumirma para rito sa mga papeles ng imbakan. Anong ibig mong sabihin? Kung may hiya ka, bumalik ka ng masunurin sa iyong bayan, kunin mo ang abo ng tatay mo at ilibing kasama ng nanay mo para sila ay maging mapayapa. Kung hindi, ang abo ng tatay mo, hahanapan ko ng magandang lugar at ikakalat. Ikaw. Tao pa ba kayo? Si Papa. Hindi ba siya ang inyong kapatid? Noon, si Papa ay nagmamaneho ng malalayong biyahe. Nagsisikap kumita ng pera. Kailan ba siya hindi nakatulong sa inyong pamilya? Noong naririto pa ang aking mga magulang, hindi naman kayo ganito? Bakit? Bakit naging ganito tayo ngayon? Ay nako, tama na. Tigilan mo na ang pagbanggit sa mga lumang kwento. Ngayon lang ang pag-uusapan natin. Ikaw, umalis ka na agad sa Suhay at huwag na tayong magkita, lahat ay magiging maayos. Mama! Ayos lang. Ayos lang si Mama. Umalis na ba? Bukod sa mga problemang ito sa bahay. Mayroon pang Gao Yanji na parang bomba na anumang oras ay puputok. Siguradong hindi niya ako pababayaan. Siguro, ang pag-alis sa Suhay na puno ng gulo ay makakapagpalamig din kay Gao Yanji. Pagdating ng panahon, kami ng aking anak ay makakapamuhay ng payapa. Sige, aalis na ako sa Suhay. Kailangang maghintay ng ilang araw para lumabas ang resulta ng parentage test. Sa susunod, huwag mo na akong pasamahin sa ganitong maruming trabaho. Ang mga mata ni Lele ay kamukha niya, ang bibig niya ay kamukha ko. Paano siya hindi magiging anak ko? Ibinabalik ko lamang ang sa akin. Lin Shikui? Ibabalik ko ang aking anak na babae. Pagdating ng panahong iyon, mananatili ka sa aking tabi tulad ng dati. Ay, Yanzi, sinabi na sa akin ni Susie, dahil magkasundo naman kayo, bakit hindi nyo na lang agad ayusin iyan? Sa tingin ko, iyong handaan ng engagement
Piliin na lang natin sa... Engagement party? Sino bang nagsabing pakakasalan ko siya? Hindi ba maganda naman ang samahan ninyong dalawa? Ito hindi pwede, iyon din hindi pwede. Kung ganon, sinong dalaga ba talaga ang gusto mo? Ma, alam kong nagmamadali ka, pero hindi mo kailangang basta kumuha ng kung sinong babae para ipare sa akin. Sasabihin ko na ang totoo. May anak akong babae. Ha? Hindi mo ba dati sinabing chismis lang iyon? Niloko lang kita noon. Ang anak ko, napaka-cute. Maglilimang taong gulang na. Pagkaraan ng ilang araw, pakakasalan ko na ang nanay niya. Ha? Hintayin mo na lang magkaapo ka. Ay, teka muna. Yanji, kwentuhan mo pa si Mama? Kailan nangyari iyan? Anak na babae. Kailan pa nagkaroon ng anak na babae si Yanji? Baka naman, bago pa nawala noon si Lin Shikui, sinabi niyang 3 buwan na siyang hindi dinadatnan. Ang batang iyon? Wag-huwag ng totoo na anak iyon ni Yanji? Hindi pwede. Hindi po pwede. Malapit nang umalis si Lin Shikui sa suhay. Sa ganitong oras, hindi pwedeng hayaang magka-ideya pa si Yanji tungkol sa kanya. Hoy, yung gamot na sinabi mo noong nakaraan, ibigay mo sa akin. Kailangan ko iyon agad. Ang init. Yanji. Yanji, alam mo ba? Mula pa noong unang araw na nagkakilala tayo, mahal na kita. Pero bakit parang hindi mo man lang nakikita na nandito ako? Akala ko magkakaroon pa tayo ng maraming oras. Papainlabihin sana kita ng dahan-dahan, pero hindi ko inasahan. Noong nasa kolehiyo tayo, nagkarelasyon ka na agad sa walang hiya na si Lin Shikui na puro papuri sa'yo. Pero ayos lang. Basta mula ngayon, akin ka na lang. Susi? Ikaw pala? Ikaw ba ang naglagay ng gamot sa akin? Uminom ka muna ng tubig. Salamat. Nitong mga araw, lagi kang sumisip-sip sa nanay ko para lang dito? Hindi ganoon. Nitong mga araw, nagpapakitang gilas ka sa nanay ko para lang dito? Hindi. Hindi iyon. Yanji. Yanji, pakinggan mo ako. Nitong mga taon, umalis ka sa bansa. Sumunod ako sa iyo sa ibang bansa. Sa lugar na hindi mo ako nakikita, binabantayan kita. Akala ko kung ganito lang ako, magbibigay ng tahimik. Balang araw lilingon ka, at titingnan ako. Di ba ako ang naunang magmahal sa iyo, kaysa kay Lin Shikui? Yanji. Tumahimik ka. Umalis ka sa harapan ko. Yanji, wala akong pakialam sa nakaraan mo. Wala rin akong pakialam na may anak ka. Pwede akong maging mabuting ina. Pwede rin akong maging mabuting asawa. Yanji, hinihingi ko lang sa'yo. Hinihingi ko lang na bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Kahit minsan lang. Noon, kaibigan mo si Lin Shikui? Pero kinokolekta mo ang impormasyon tungkol sa ama niya para isumbong sa bahay namin. Ngayon, ginagamit mo pa ang ganitong maruming taktika? Talagang nasusuka ako sa iyo. Dahil sa matagal na pagkakaibigan ng pamilyang Su at pamilyang Gao, itong nangyari. Hindi ko na palalakihin, pero ipapadala ka ng pamilya Su sa ibang bansa. Hindi. Huwag, Yanji. Huwag ka nang babalik habang buhay. Gao, Yanji. Akala mo ba magiging kayo pa? Ni Lin Shikui? Aalis na si Lin Shikui. Sa suhay. Tulad ng 6 na taon na nakalipas, maglalaho siya ng tuluyan sa buhay mo. Hindi mo kailanman makakasama. Si Lin Shikui. Anong sinasabi mo? Yanzi. Gao, Yanji. Magsisisi ka. Si Kuy? Halika. Narinig ko, gumaganda ang pakiramdam kapag kumakain ng matamis. Halika. Lele,
Salamat, Tito. Walang anuman. Narinig ko? Maraming nangyari kamakailan. Bakit hindi? Mo man lang sinabi sa akin? Ano ang plano mo ngayon? Ang mga gamit ko, naimpeke ko na. Kapag nakuha na ng may-ari ng paupahan ng susi, uuwi kami ni Lele sa probinsya para kunin ang abo ni Papa. Bukas, isasara ko ang tindahan. Ihahatid ko na kayo. Salamat. Nakakahiya sa iyo, pinsan. Ay, ano ba yan? Okay lang ako kasi. Nakita kitang mag-isa na may dalang bata, naglalakbay ng malayo. Talagang nag-aalala ako. Nga pala. Nakita ko sa balita. Nakabalik na si Gao Yanji, ha? Si Kui? Nakalimutan mo na ba? Anoon? Paano ka ininsulto ng nanay niya? Isipin mo, sa loob ng maraming taon, gaano karaming hirap ang pinagdaanan mo dahil sa kanya? Nakalimutan mo na ba ang lahat? Tingnan mo ang binti mo. Noong taon na iyon, nagkasakit si Lele at kailangan ng pera. Kaya 3 trabaho ang pinasok mo. Nahulog ka habang nagde-deliver at hindi ka pa naglakas loob na magpahinga. Sa huli, nagkaroon ka ng matinding sakit. Pinsan, nakaraan na yon. Hindi ako tatakbo o tatalon at hindi rin magsuot ng mataas na takong. Wala itong epekto sa buhay ko. Pinsan, hindi ko kailanman pinagsisihan ang aking pinili at hindi ko rin kailanman pinagsisihan na ipanganak si Lele. Maaga kaming naulila sa mga magulang. Sa pinakamahirap kong panahon, si Lele ang nagbigay sa akin ng lakas para mabuhay. Gusto ko lang kalimutan ang nakaraan, kalimutan siya, at mamuhay ng maayos. Alam ko, simula pa lang, may sarili ka ng paninindigan. Pero sa susunod na may mangyari, huwag mo na sana itatago sa akin, ha? Ikaw, Gao Yanji, ikaw na mangangaliwa. Nagawa mo pa rin makasama siya? Gao Yanzi, bakit ka nandito? Lin Shikui. Ikaw at ang mga ngaliwa na ito ay matagal nang magkasama. Aalis ka ba kasama siya? Tio Gao. Gao Yanji. Anong nangyari sa iyo? Bakit namumula ang mukha mo? Sagutin mo ako? Aalis ka ba kasama siya? Gao Yanzi, naglakas loob ka pa rin pumunta dito? Oo, tama? Ako, dadalhin ko si Lin Shikui sa malayo. Si Lele ay ang anak ko. Ang mga bagay ng aming pamilya, hindi mo pa rin dapat pakialaman bilang isang tagalabas, tama ba? Halika, Lele. Lumapit ka kay tatay. Naku, ang galing. Naku, Bakit pinasasabi ng tito sa akin na tatawagin ko siyang tatay? Tito, Lin Shikui? Totoo ba ang sinasabi niya? Lin Shikui. Totoo ang sinasabi niya. Ang pagsilang kay Linle, iyon ay desisyon ko lang. Sa bagay na iyon lang ako labis na nagsisisi. Gao Yanji? Pero umaasa ako na huwag ka nang magmatigas. Hayaan na lang nating manatili ang hindi pagkakaunawaan. halika Lele, sabihin mo. Papa, Papa, ay ang bait-bait mo naman. si Tito ba ang magiging papa ko? Kahit mabait din si Tito, pero miss ko rin ng sobra si Tito Gao para maging papa ko. Lele, hindi siya ang anak ko. Hindi. Kung hindi man siya sa akin. Bakit? Kahit hindi siya sa akin, gagawin ko pa rin siyang akin. Wala akong pakialam. Dadalhin ko si Lele. Hindi ka rin makakatakas. Gao Yanji, ikaw. Ano ba talaga ang nangyayari sa'yo? Mukha kang kakaiba. Gao Yanzi, bitawan mo ang kamay mo. Yanzi, lumabas na ang resulta ng DNA test. Ang ama ni Lele? Hindi dapat isang ahas na umaagaw ng kasintahan ng iba ang maging.
Nagpa-DNA test ako gamit ang buhok ni Linle. Si Lele ang aking anak. Mama, Alam na niya, sa wakas, nalaman din niya. Gao Yanji, kahit na. Si Lele ay anak mo. Ano naman ngayon? Si Shikwi. Noong nasa bingit siya ng kamatayan dahil sa hirap ng panganganak, nasaan ka? Noong buhat niya si Lele na may lagnat patungo sa ospital, nasaan ka naman? Ha? Tinanong kita. Hirap ng panganganak? Nagkaroon ka ng hirap sa panganganak? Sa mga nakaraang taon? Mayroon pa bang mga bagay na hindi ko alam? Sige, huminga ng malalim. Noong taong iyon, para maipanganak si Lele, huminto siya sa pag-aaral at nagtrabaho. Dahil sa sobrang pagod, ay naaga ang panganganak niya. Sige, umiri. Kung hindi mailalabas, mamamatay na ang sanggol. Dali, malapit na. Naku, nagdugo ng malakas ang pasyente. Halika, 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 uminom. Hoy, 50,000 piso ang kailangan para sa operasyon ng iyong pamangkin. Pakibayad po agad. 50,000? Walang pera. Itong babaeng walang asawa na nabuntis. Mamatay na lang sana. Huwag mo na akong tawagan. Akala ko ay palalakihin ko siya at ipapakasal sa mayaman para kumita ng pera sa dowry, pero ngayon iba na. Talagang malas. Naku, nakakatuwa nga naman. Ang konting perang iniwan ng kanyang magulang naubos na sa pagbili ng tindahan. Sabi ko na nga ba, itong ospital, panay panluloko lang sa pera. Noong nanganak ako sa bahay, hindi ba maayos naman ako? Ang mag-asawang Linbing, na kumuha ng pera ng mga magulang ni Shikwi, pero ayaw iligtas ang kanyang buhay. Bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Kung dumating ako ng mas huli, ikaw ay... Salamat, pinsan. Ang pera, kapag nakalabas na ako ng ospital, hahanapan ko ng paraan para mabayaran ka. Hay. Ang pera, hayaan mo na. Ako, natatakot ako, na kapag nagkaanak ka na, paano ka na mabubuhay? Paano kung ibigay mo ang bata sa pamilya Gao? Hindi. Ang bata ay ipinaglaban ko ng buhay para mailuwal. Hindi ko papayagan ang sinuman na paghiwalayin kami. Sige. Sige. Huwag ka munang masyadong mainit ang ulo. Susundin ko ang lahat ng gusto mo. Gao Yanji, sasabihin ko sa'yo, kung hindi ko siya agad nakita. Matagal na siyang patay sa kama ng ospital. Ngayon, bigla kang lumitaw para aminin ang bata. Sa tingin mo, karapat-dapat ka ba? Bakit sa loob ng maraming taon, napakahirap ng buhay mo? At hindi ka pa rin lumapit sa akin? Ikaw ang humabol para mahalin kita. Pero kasama ng ibang lalaki, bigla mo akong iniwan. Pagkatapos mong umalis, hinanap kita sa buong mundo, pero parang naglaho ka sa hangin. Bakit? Bakit ka nagtatago sa akin? Bakit hindi mo na ako gusto? At bakit ipinanganak mo pa ang anak ko? Gao Yanji, huwag ka nang magsalita. Ano ba talaga ang gusto mo? Tito Gao, huwag po kayong mag-away ni Mama. Ako na po ang magpapakalma sa inyo. Gusto niyo po? Dadalele? Isasama ko siya? Pati ikaw. Sikwi, Pinsan, sasama ako sa kanya.
Hindi ka makakaalis sa akin. Gao Yanji, ano na naman ang gagawin mo? Huwag kang mag-alala. Nandito si Lele. Hindi ako aalis. Pakawalan mo ako. Hindi ako tatakbo. Nasaan si Lele? Ipinadala ko na sa matandang mansyon. Aalagaan siya ng nanay ko. May magsusundo sa kanya pagkatapos ng ilang araw? Hindi ngayon. Masakit pa rin ba ito? Karaniwan, hindi masakit. Hindi pwede. Noong araw, kahit ano pa, hinabol mo ako. Kahit na itinulak kita ng 100 beses. Patuloy mo pa rin hinarap ako ng nakangiti. Bakit? Ngayon hindi mo na ako tinitingnan ng diretso? Hindi mo naman siguro gustong sabihin na hindi mo na ako mahal, tama? Ako. Ayokong pakinggan. Lin Shikui, tandaan mo? Pahihirapan talaga kita. Dahil galit na galit ako sa'yo. Bakit? Sa loob ba ng lahat ng taong ito? Wala nang mas magaling kaysa sa akin? Mas nababagay pang maging manugang ng pamilyang Gao? Sinabi ko na, pahihirapan talaga kita. Ipinadala ko na ang aking mga tao upang ihatid ang iyong tiyuhin at tiyahin. Hindi mo na kailangang isipin ang pag-alis sa suhay. Susunduin ko si Lele pabalik. Manatili ka na lang sa bahay. Huwag kang mag-isip na iwanan ako. Ano na ba ako para sa'yo ngayon? Isang kalaguyo? O isang alaga? Munting binibini. Tingnan nyo. Ang cute ng ganitong ayos. Munting binibini. Lahat ng ito ay inihanda ni CEO Gao para sa inyo. Pumili kayo ng isa na babagay sa inyong damit. Lele, halika. Ito ang bracelet na bigay ng lola mo. Ingatan mo at isuot sa huling araw ha. Salamat po, Lola. Ay, ang aking paboritong apo. Ang lola, kukunin ko na ang sabaw ng manok para sa'yo. Dalhin mo ito pa uwi. Inumin mo ng dahan-dahan. Lele, ako ang tatay mo. Tawagin mo akong tatay. Tatay? Nasaan po si nanay? Mama, palagi niyang gustong umalis. Kaya pinanatili siya ni Papa sa bahay. Sumama ka na kay Papa pa uwi para makikita mo si Mama araw-araw. Halika, itong sabaw ng manok. Dalhin mo pa uwi at ipainom kay Lele. Sige, salamat ma.
Yanji, pumunta rito ang pamilya Su para humingi ng tawad noon. Sabi nila nagkamali si Susie. Pero baliw na baliw din siya sa'yo. Hindi mo ba? Ma, kung sasabihin mo pa yan, aalis na ako. Sige na, sige na. Hindi na ako magsasalita. Nitong 6 na taon, nakikita ko kung ano ang nangyari sa iyo. Sa loob ng ilang araw, magdaos tayo ng birthday party para kay Lele, para patunayan ang kanyang pagkatao, at saka, ia-announce na rin natin ang kasal ninyo ni Sikwi. Sige. Tara na, Lele. Kasal, dapat kasal na tayo. 6 na taon na ang nakakaraan pagkatapos nating magtapos. Lin Shikui. Papa, tingnan mo. Ko si Tio. Lele, ano ang tawag mo sa kanya? Tio? Oo naman. Si Tio Lu ay kapatid ni Mama. Sabi ni Mama, ang kapatid ng nanay ay tinatawag na Tio. Sige na. Exequi. Sino siya? Gao Yanji, maghiwalay na tayo. Hindi siya kasintahan, kundi kapatid. Lin Shikui, niloko mo ako. Gao Yanji, Si Lu Yuanhui, ang iyong kapatid? Kaya bakit ka umalis sa akin noon? alam mo na ang lahat? Tingnan mo ako? Lin Shikui, sagutin mo ako? Bakit mo ginawa ito? Sa ganitong paraan na kinamumuhian ko? At hiniwalayan ako ng ganito? At ganoon kadaling tinulak ako palayo? Kahit mamatay pa ako? Kailangan kong malaman ang totoo. Sa 6 na taon na ito, patuloy akong pinahihirapan ng tanong na ito. Kaya, bakit mo nga ba piniling iwanan ako? Ano ang nagawa kong mali? Bakit mo ako ganoon kadaling tinulak palayo? Akala mo ba ikaw lang ang nagdurusa? Naaalala mo pa ba kung paano kita niligawan noon? Sa loob ng 2 buong taon, sinasabi nila na parang bala ako nakadikit sa iyo, na makapal ang mukha ko, at ako ang iyong asong ulol. Ngunit sinabi ko sa sarili ko, ayaw ko. Dahil gusto kita at naniniwala ako na balang araw magugustuhan mo rin ako. Subalit, noong araw na iyon sa aking silid-aralan, narinig ko ang usapan ninyo ng nanay mo. Ako at ang aking ina. Sabi mo, hindi ako kailanman ang mapapangasawa mo? Kaya ang magpakasal pagkatapos ng graduation ay isang kasinungalingan. Sa iyong paningin, ako'y isang katatawanan. Narinig mo? Hindi siya ang pinakamagandang pagpipilian para sa kasal. Pero mama, mahal na mahal ko siya. Ang pagkamatay ng tatay ay nagdulot sa akin ng matinding sakit. Ngunit kung wala siya, mas matindi ang sakit na mararamdaman ko. Kung angkop ba o hindi sa pamantayan, dapat ako ang magpasya, si Lin Shikui. Ang pamantayan ko. Pagkatapos ng graduation, pakakasalan ko siya. Kung hindi kami magkasama, mas gugustuhin ko pang mamatay. Pawang hindi pagkakaunawaan, kaya't lahat ng ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Eh ano ngayon? Gao Yanzi, sa pagitan natin, napakaraming hadlang. Maglakas loob kang sabihin na hindi mo ako kailanman kinasusuklaman? Dahil alam mo, so alam na alam mo, dahil sa paglabag ng tatay mo, kaya nawalan ako ng pinakamamahal kong ama, wala ba akong karapatang magreklamo? Tingnan mo, ang dami nating pinagkaiba. Gao Yanji, kung magkasama tayo, magpapahirapan lang tayo. Pahirapan? Sige,
Magpahirapan tayo hanggang mamatay. Tandaan mo, hindi kita hahayaang iwanan ako. Galit man o. Pahirapan? Hindi kita basta-basta hahayaang umalis. Gusto ko ay lagi kang nasa tabi ko. Sa kaarawan ni Lele sa ilang araw, ipapaalam ko ang kasal natin. Gao Yanji, Alam kong ayaw mong pakasalan ako, pero wala kang pagpipilian. Ang ganda, ang Lele namin, ang pinakamagandang prinsesa. Yanzi, tandaan mo, ipapabago mo ang apelyido ni Lele sa apelyido mo. Pagkatapos, Lele ay tatawaging Gaule. Ang ganda pakinggan, di ba Lele? Ayoko. Gusto ko ay Linle, kapangalan ni Mama. Lele maging mabait ka at sundin mo ang apelyido ni Papa. Hayaan mo siya? Isang apelyido lang naman. Yanshi, anak mo ito? Anak ko. Kahit anong apelyido, anak ko pa rin. Basta masaya siya. Oo nga pala ma. Nasaan si Shikwi? Ay, nagpapalit siya ng gown? Pinabantayan ko siya kay Susie? Susie? Bakit mo siya pinapunta? Hindi ba pinapaalis ko siya sa pamilya, Su? Aalis siya. Si Susie kasi at si Lin Sikwi ay magkaibigan din, hindi ba? Makakatulong siya sa kanya at makakapag-usap din sila tungkol sa Kung hindi kaya ng pamilya, Su, ako mismo ang magpapaalis sa kanya. Nagustuhan mo ba? Ito ay ang damit na ipinadala ni Yanji. Susie, Tinawag ako ng tiyahin mo para tulungan kang mag-ayos. Ang salusalo ngayong gabi ay para ipakilala sa publiko ang pagkakakilanlan ni Linle. Bilang isang ina, natural na kailangan mo ring magmukhang kahali-halina. hindi ko masusuot ito. Ang damit na ito ay kailangang ipares sa sapatos na ito. Ilang hakbang lang naman, para kay Lele tiisin mo lang. Isuot mo ang high heels na ito at manatiling nakatayo ng maayos para hindi ka pilay-pilay at maging katatawanan si Lele. Oh, nakalimutan kong batiin ka. Sa wakas ay naging Mrs. Gao ka. Mukha kang hindi talaga bumabati sa akin. Paano naman? Noong college, bukod sa akin, wala naman talagang kaibigan sa iyo. Susie, noong college ka, hindi mo naman talaga ako sincero na naging kaibigan. Nilinlang mo ako na magtiwala sa iyo. Pero sa likod ng aking kaalaman, lihim mong iniimbestigahan ng aking ama at agad mong sinabi sa pamilya Gao. Susie, galit na galit ka siguro sa akin, ano? Tama. Kinamumuhian kita. Lin Shikwi, akala mo ba seryoso siya sa'yo? Ang lahat ng ginagawa niya ngayon ay dahil lamang binigyan mo siya ng anak. Tulad noon, sanay lang din siya na ikaw ang sumusunod sa kanya, kaya kayo nagkasama. Ngayon para sa kanya, responsibilidad ka na lang. Kaya, huwag kang masyadong magmalaki. Ikaw, Ginanggaw, ay isang kalakip lamang. Huwag mong kalimutan, ang iyong ama, ang salarin sa pagkamatay ng kanyang ama. Sa buong buhay niya, hinding-hindi kanya mapapatawad. Anong ipagmamalaki ko? May isang bagay kang mali. Hinding-hindi ko naisip na makipagbalikan kay Gao Yanji. Pero ikaw, nabalitaan ko, mula high school pa lang gusto mo na siya. Ang pagiging Ginanggaw na ito, bakit hindi ikaw? Ayaw mo ba? Ikaw! Lin Shikwi, hinihintay kong makita ang araw na itataboy ka. Paano ko naman siya makakasama? 6 na taon na ang nakalipas, hindi ko na siya maabot. 6 na taon pagkatapos, mas lalo pang hindi posible na gawin niya akong alaga. Pero si Lele, hinding-hindi ko hahayaang pagtawanan si Lele. Anong gagawin ninyo?
Bitawan ninyo ako. Gusto kong makita si Gao Yanji. Gusto kong makita si Gao Yanji. Bakit niya ako ginaganito? Patuloy ka sa paggawa ng kalokohan, naglakas loob ka pang makipag-away kay Lin Shikui. Ang hindi ka papatayin ni Gao Yanji ay sapat na. Dalhin siya. Bitawan ninyo ako. Bakit niya ako ginaganito? Tumingin ang maliit na sirena at nalaman niyang ang kanyang buntot isda ay naging 2 binti na. Pero di nagtagal, naramdaman niya, sa bawat hakbang niya, para siyang nakatuntong sa mga patalim at minsan pa nga, nagdurugo ang kanyang mga paa. Mama, kaya ba may lumang sugat ang paa mo? Dahil din sa maliit na sirena? Sa bawat hakbang, tila nakatapak sa matatalim na patalim. Pero mayroon akong munting prinsesa. Kumusta? Maganda ba ang damit na binili ni Papa ngayon para sa iyo? Gusto mo ba? Gustong gusto ko. Ito ang nanay ng bata. Siya, yung tipo ng babaeng ginagamit ang anak para makapasok sa mayayamang pamilya, ano? Anong nangyari sa iyo? May lumang sugat ka sa paa. Naka-high heels ka pa rin? Wala akong problema. Anong nangyari? Hindi ko alam. Yanzi, anong ginagawa rito? Anong gagawin mo? Hindi mo kailangang pilitin suotin ang takong. Hindi mo kailangang pahirapan ang sarili mo para lang makasunod sa pamantayan ng iba. Anim na taon na ang nakalipas, sinabi ko na, ikaw ang pamantayan mismo. Si Sir Gao, lumuhod pa para suotan ng sapatos ang babaeng ito. Ito ba ay tunay na pag-ibig? May totoong umiibig sa mayamang pamilya. Sino ang babaeng ito? Salamat sa'yo. Maayos na ba ang bukong-bukong mo? Gusto mo bang magpahinga sa restroom? Wag na. Mas maayos na ako. Nakita mo ba si Susi? Anong sinabi niya sa'yo? 2 araw mo na akong ayaw tingnan. Nainggit siya sa'yo? Isipin mo na lang na tahol ng aso iyon. Ipinaabot ko na siya pabalik sa pamilya Su. Alam ko. Pero tama ang lahat ng sinabi niya. Gao Yanji, malilimutan mo ba ang sama ng loob sa pagkamatay ng tatay mo? Mayroon ba talaga siyang purong pag-ibig para sa akin? Kung may iba noon, na walang tigil na nangulit sa kanya, makukuha rin ba ang parehong resulta? Hindi ko dapat ginawa ang gaya ng dati. Paulit-ulit na nagkamali, umasa. Salamat sa inyong lahat sa pagdalo sa kaarawan ng aming bunso sa pamilya Gao, ni Lele. Sa pagkakataong ito, mayroon kaming isang masayang balita. Iyon ay ang pagpapakasal ni Yanzi at si Kui. Sandali. Teka lang. Mama, tingnan mo. Ang ganda ng ayos dito. Happy birthday, baby. Anong gagawin mo? Paumanhin. Ginanggaw. Sa kabila ng iyong kabaitan. Ngunit ang engagement. Huwag na lang. Ano ang sinasabi niya? Ayaw na niya magpakasal? Hindi ba ako nagkakamali ng dinig? Shikwe, may sama pa rin ba ang loob mo sa mga nakaraan na hindi mo pa rin matanggap? Pero 6 na taon na ang nakalipas. Kahit noon ay hindi mo pa maintindihan, ngayon ay naunawaan mo na. Sinusuportahan ko kayo ngayon? Tita Zhao, huwag ka na magsalita. Ayoko na makasama siya. Lin Shikui, ulitin mo ang sinabi mo. Paumanhin. Gao Yanzi, hindi ako pwedeng magpakasal sa iyo. Hindi. Lin Shikui, ikaw? Hayaan na lang natin itong matapos. Gao Yanzi, pakawalan mo na ako. Mula ngayon, tatahak tayo ng sariling landas. Para bang mula sa simula, hindi ko nagawang mahalin ka ng mali, maling habulin ka.
Saan ka pupunta? Gao Yanji, pakawalan mo na ako. Hayaan mong dalhin ko si Lele palayo. Hindi mo magagawa yan. Mula sa simula pa lang, sinabi ko na sa'yo. Wala kang pagkakataong magsisi. Gao Yanji, ikaw, Lele? Gusto mo talagang umalis sa akin? Gao Yanji. Bukod sa pilitin ako, ano pa ang kaya mong gawin? Gagawin kitang maalala kung gaano tayo kalapit noon. Gao Yanji, nakakaawa ka talaga. Sa ganitong paraan mo ako pinipilit manatili sa'yo. Sa tingin mo ba, para pa rin tayo dati, na walang nangyari? Hindi mo ba iniisip na dapat pa ring magpanggap na parang walang nangyari sa pagitan natin? Sinabi ko na. Galit ako sa'yo. Kahit magkasama tayong magdusa, hindi kita hahayaan na umalis. Pero galit din ako sa iyo. Gao Yanji, ayaw ko sa'yo. Ang pagmamahal ko para sa iyo, matagal nang nawala sa loob ng 6 na taon na ito. Ang lakas ng loob na lumapit sa iyo ay nagmula sa paniniwala kong mahal mo ako. Ngunit ang lakas ng loob na ito, maging ako mismo ay nagsisimula ng pagdudahan. Hindi mo ako mahal? Tama. Ako ang nalinlang sa sarili ko. Kung sa pagitan natin, tanging pagpapahirap na lang ang natira. Kung gayon, sama-sama tayong mamatay. Gao Yanji, ikaw, Huwag kang matakot. Susunod ako kaagad sa iyo. Tay, Nay, wag po kayong mag-away. Lele, Lele? Ayos lang si tatay at nanay. Tay, wag niyo po kaming sigawan. Hindi tatay. Paano naman si tatay? Tay, Nay, bakit hindi po kayo nagsasabi ng totoo? Ang mga batang nagsisinungaling, humihihabang ilong. Nagsisinungaling si tatay at nanay. Nakikita ni Lele. Kaya pala nagsisinungaling tayo sa lahat ng oras. Pangako ko sa iyo, hindi na ako magsisinungaling. Sa loob ng ilang araw, kamatayan ng lolo. Isama ka ni tatay at nanay. Bisitahin siya, ha? Sige po. Dalhin mo si Lele para kumain muna. Halika na. Nung bata ako, naaalala ko na kahit anong gusto ko, gaano man ito kaimposible, susuportahan ako ng aking ama. Noong high school ako at rebelde, gusto kong mag-aral ng photography. Ayoko umuwi para ipagpatuloy ang negosyo ng pamilya. Hindi lang niya ako pinagalitan, binigyan pa niya ako ng isang studio. Kaya noon, pakiramdam ko, ang aking ama ang lahat ng aking lakas. Kaya kalaunan, pagkatapos namatay ang aking ama, pakiramdam ko gumuho ang buong mundo ko. Nagbago ako, naging hindi ako. Naging malamig at matindi. Pakiramdam ko, wala nang saysay ang lahat. Hanggang sa pagdating mo. Kaya kalaunan, kahit alam ko na ang kanyang pagkamatay ay may kinalaman sa iyong ama, sa kabila ng matinding paghihirap, pinili pa rin kita dahil sinubukan ko. At mas maghihirap ako kung wala ka. Ang ganitong sakit ay hindi ko kaya. ngunit kapag tayo ay magkasama, patuloy lang nating sisirain ang isa't isa at bubuksan ang mga sugat ng bawat isa. Gao Yanji, wala ka bang kahit isang tinik sa puso mo? Wala, Shikwi. Kung wala ka, ang tinik na iyon ay patuloy na tutusok sa akin araw at gabi. Pero ako meron. Dahil ngayon din ang anibersaryo ng pagkamatay ng aking ama. Mayroon din akong isang ama na mahal ako. Noong araw na iyon sa highway, bigla siyang inatake sa puso. Ginamit niya ang huling lakas niya para apakan ng preno.
Kung talagang may kasalanan ang lahat ng ito, siguro mas gagaan ang loob ko. Pero, kung pati pagmamahal ay nagiging kaduda-duda, ano pa ang susustento? Ako at ikaw. Ginoong Gao, pakawalan mo na kami ni Lele. Lin Sikwi? Kailangan mo ba talaga akong iwanan? Sa wakas ay nahanap na kita, ngunit hindi pa rin kita kayang panatilihin. Ang aksidente sa kotse ng iyong ama ay dahil sa biglaang cardiac arrest ng driver ng truck. Matapos huminto ang truck, nagkaroon ng banggaan ang mga sumusunod na sasakyan na nagdulot ng iba pang aksidente. Nalaman kong nagkaroon ka ng trauma, nagkasakit ka, kaya hindi ko na rin itinuloy ang pagpapaalam sa iyo ng marami. Mama, ikaw mismo ang nagsabi sa akin na si Lin Sikwi ang pumatay sa aking ama. Kahit alam kong hindi niya kasalanan, pero nawalan ako ng asawa, nawalan ako ng ama ng aking mga anak. Paano ako magiging payapa sa loob ko? Sa mga taong ito, nakita kong naghihirap ka, kaya nakamove on na rin ako. Yanzi, patawad, ako ang dahilan kung bakit hindi kayo magkasama. Hindi mo kasalanan? Mama? Lahat ito ay kasalanan ko? Lahat ito ay kasalanan ko. Kuya, pasensya na. Hindi ko alam na kayo pala ni Lin Sikwi ay may ganoon pang kwento. Dati akala ko, niloko niya lang ang damdamin mo, at dahil doon ay nagtangka kang magpakamatay, kaya marami akong nasabing masama tungkol sa kanya. Kailangan kong magpatawad. Nga pala, Yanzi, nasaan si Lin Sikwi? Gusto kong magpatawad ng personal. Umalis na siya? Umalis kasama si Lele. Umalis? Hinayaan mo lang siyang umalis? Umiiyak siya? Sobrang nasaktan? Sobrang nalulungkot? Hinayaan ko na lang siya. Yanzi! Yanzi, Yanzi! Tita, hindi natin pwedeng hayaan si Yanji na ganyan. Hahanapin ko si Lin Sikwi. Umalis na ang mahal ko. Naglakad-lakad. Ay nako. Mag-usap tayo. Pagkatapos na lang natin maglakad? Sige, aalis na ako para maglakad. Tara, mahal! Aba. Sabihin mo, ano ang gusto mong pag-usapan? Gusto ko lang malaman, paano siya nabuhay nitong mga nakaraang taon? Ano sa tingin mo? Noon? Malubha ang sakit ng nanay niya at ilang araw lang ay namatay na. Nang pumunta siya sa ospital para ayusin ang libing, nahimatay siya. Ako ang nagdala sa kanya para magpatingin. Doon lang niya nalaman na buntis siya. Sinabi ko sa kanya na huwag na niyang ituloy ang pagbubuntis. Ngunit sa huli ay pinili pa rin niya na isilang iyon. Para ipanganak ang anak mo, pumunta siya sa kanayunan. Naglakas loob siyang itago sa iyo, maski ang diploma sa kolehiyo, hindi niya nakuha. Sobrang matigas ng kanyang ulo. Sa mga taong ito, ang perang ibinigay ko sa kanya, hindi niya binawasan ng kahit isang sentimo at nagbigay ng utang, binayaran niya ako ng may interes sa takdang oras. Mag-isa niyang pinalaki ang kanyang anak na babae, naghahanap ng trabaho kung saan-saan, nagpapagala-gala, naranasan niya ang lahat ng pang-aalipusta. Sabihin mo, ang buhay niya, kumusta? Paano naman ang sugat sa kanyang paa? Anong nangyari? Tinanong ko siya, ayaw niyang sabihin. Kaibigan, talaga bang wala kang alam? Talagang galit ka lang sa kanya nang walang nalalaman? Sige. Kung gusto mong malaman, sasabihin ko sa iyo ang lahat. Isang taglamig, nadula siya habang nagde-deliver. Nagkataong may sakit si Lele noon at kailangan din ng pera. Sabi ng doktor,
Ang binti niya, sa ospital, gagaling pagkatapos ng isang buwan na nakahiga, pagkatapos ng operasyon, pero hindi siya naglakas loob humiga. Nagsasaboy lang siya ng gamot at tiniis ito, tapos nagpatuloy kumita ng pera. Sa huli, nagkaroon siya ng malalang sakit. Ngayon, kapag tumakbo o tumalon siya, ang bukong-bukong, anya ay tumutusok. Bakit ka nagpapaliban? Ano? Ayaw mo bang bumalik sa akin? Nagsabi pa ako ng ganun sa kanya. Dapat akong mamatay. Gao Yanji, sabi ng pinsan ko, lahat ng paghihirap na ito ay pinili niya mismo. Pero sa tingin ko, lahat ng paghihirap niya ay dahil sa iyo. Ikaw, habang nawalan siya ng ama at nawalan din ng ina, binigyan mo siya ng nakamamatay na dagok. Kahit hindi kanya kinamumuhian, sa buhay na ito, ayaw na kitang makita pa. Ayaw na kitang makita pa. Sige, iyon na lang. Jikuy. Umalis ka? Kasama si Lele at iniwan mo ako. Kasalanan ko ang lahat. Ngayon lahat kayo ay lumisan na mula sa akin. Hindi na rin ako mabubuhay ng mag-isa. Yanji. Gao Yanji, nababaliw ka na ba? Kuya, alam kong gusto mong mamatay, pero huwag ka muna mamatay. Makinig ka sa akin. Nakita ko si Lin Shikui. May nangyari sa kanya. May nangyari kay Lin Shikui. Anong nangyari sa kanya? Nasaan siya? Bilisan mo, pumasok ka. Yanji, Shikui. tulungan si Lele. Anong nangyari kay Lele? Si Lele ay nadakip siya ni Linbing at Shudi. Natuklasan nila na si Lele ang anak mo. Sabi bigyan mo sila ng pera? At kung hindi ka raw magbibigay ng pera, isama nila si Lele para magpakamatay. Naibigay ko na ang lahat ng pera sa kanila, pero sabi pa rin nila hindi sapat. Nasaan sila? Iniwan nila ang address ng transaksyon. Tara. Lele, Papa, Mama. huwag kang matakot, ililigtas ka ni Papa. Nandito sina Papa at Mama. Mama, Papa. Hindi ako mabubuhay, kaya huwag din kayong umasa na magiging maayos kayo. Yanji, tatawagin ko na ang ambulansya para sa'yo. Itay. Ayos lang. Itay. Yanchi, Anitay. Paumanhin.
Palagi akong salungat sa aking kalooban. Lin Sikwi, kinaiinisan kita. Gaano man kalaki ang pagkamuhi, ganun din kalaki ang pagmamahal. Dapat kong sinabi sa iyo ng mas maaga. Yanji. Yanji? Taytay. Yanji. Yanji. Basta siya ay manatiling buhay at maayos, gagawin ko ang lahat. Kahit bumalik sa tabi niya, o kalimutan ang lahat ng sama ng loob. Basta mabuhay lang siya. Naku, sa wakas gising ka na. Isang buong araw ka nang nakahiga. Sino ka? Hindi. Hindi naman sinabi ng doktor na may tama ang ulo mo. Bakit ka nagka-amnesia? Masarap ba ang pakiramdam ng inabandona? Ng itinaboy? Ngayon mo lang nalaman na masakit? Hi. Lele, sige na. Pabayaan muna natin mag-usap ang mama at papa. Lumabas muna tayo. Opo. Lin Shikwai. Namatay na rin ako minsan. Ngayong nakabalik ako mula sa bingit ng kamatayan, isa lang ang nasa isip ko. Sa buhay na ito, sa susunod na buhay, at sa mga susunod pa, guguluhin kita. Sige. Sige. Lin Shikwi, sa pagkakataong ito, ako naman ang hahabol sa iyo. Kamusta ang iyong mga paa kamakailan? Parang medyo naiiba na. Siyempre magkaiba. Iyon ang pinakamagaling na koponan sa Germany. Ang luma mong sugat, gagaling agad. Oo, tungkol sa nangyari dati. Pasensya na. Ang masama kong dila, lagi ko kayong pinahihirapan. Sa pagkakataong ito, ang bayarin sa medisina, sagot ko na. Basta maging maayos kayo ni Yanzi, ayos na sa akin. Ay, nakaraang bagay na iyon. Marami ka ring naitulong sa amin, salamat. Napakaluwag ng iyong kalooban, Manager Luo. May kaunting pera lang. Sa panahong ito, marami tayong nabago. Natuto tayong maging tapat. Natuto kung paano bigyan ng isa't isa ng seguridad. Lakad ng dahan-dahan, Dudu. Dudu, halika. Dudu, halika. Si Lele ay may aso, tawa ng tawa sa buong araw. Sobrang saya niya. Mama, laro ka rin sa amin. Tara. Mama, tumakbo si Dudu. Habulin mo. Dudu. Ang sarap sa pakiramdam na makatakbo. Pasaway ka. Ano to? Saan mo nakuha? Lin Shikwi. Sa nakaraang 6 na taon, maraming oras ang nasayang natin. Sa mga susunod na panahon, ni 1 minuto, ayoko nang mawala ka pa sa akin. Lin Shikwi, pakakasalan mo ba ako? Kailangan mo pong magsikap, tatay, para maipakasal ko si nanay sa'yo. Go, tatay! Lin Shikwi,
Mahal kita. Ako rin.